Hi guys. Welcome sa another video ng Knowledge. At ngayon ang pag-uusapan ngayon ang pag-uusapan natin ay Squid Game. Kasi ito yung usap-usapan ng mga tao ngayon eh. Ano ba meron sa Squid Game? Well, panood ko yung season 1 niya and fast forward na sa season 3 na tayo. And ayun ang palagi kong nakikita sa mga YouTube videos, sa mga Facebook channels, TikTok, like IG, puro Squid Game yun nakikita ko. Lahat ng media na nako-consume ko sa mga social media puro Squid Game. So bali, napagtanto ako. We all know naman siguro kung ano ang Squid Game, di ba? Survival game siya. Like child's game. So imagine mo nagpapatintero kayo pero buhay mo yung kapalit kapag nataya ka. Like ganon na ganon ang Squid Game. Napaisip ko, since Korean games siya, what if ako yung player doon sa Squid Game na yun? Like, makakasurvive ba ako? I mean, spoiler alert, hindi ako makakasurvive. Kasi, unathletic akong tao. Hindi ako marunong tumakbo. So, what if ilalagay ko yung sarili ko sa Squid Game? Like, paano ako makakasurvive doon kung gagana ba talaga ang aking survival instincts? So, paisip ako. So, ito ang i-discuss natin ngayon. So, ang pag-uusapan natin is lahat ng games sa season 1 ng Squid Game. Go, simulan na natin. So, ang unang laro is yung DACG. Yung Pogs. Yung Pogs ng Korean version nila na Pogs. So, sa kanila is parang papel na tinupi-tupi or something. Tapos kailangan mong kailangan mong mapabaliktad yung DACG. If napabaliktad mo yun is 1 point sa'yo. Panalo ka. So same din sa Pogs. If napabaliktad mo yung Pogs, sa'yo na yung sa'yo na yung papel. Sa'yo na yung pesa ng Pogs na yun. Feeling ko makakasurvive ako dito sa DACG na to kasi sabihin naman na natin. May experience na tayo ng DACG natin eh. May Pogs version na tayo. Yeah, a bit tricky lang kasi alam naman natin kung paano laruin ng Pogs. So, iba ang way ng DACG dun sa gilid. If tama. If tama. So, 1 point yun sa akin. Feeling ko makakasurvive ako dun. And feeling ko masasampal ko yung salesman na nag-hire sa akin dun sa Squid Game. So, next game is yung red light and green light. Sabihin natin, like, nakikita ko sa mga online forum sa mga social media na, makakasurvive ako dyan. Like, kaya ko yung red light, green light na yan. Spoiler alert, hindi kayo makakasurvive doon. Kasi, I mean, natural expression naman na natin if may nakita tayong humandusay sa harap mo, itatakbo ka na agad, di ba? Like, wala tayong ganong composure as human being na pag may nakita ka lang, nakasteady ka lang. So, hindi ako makakasurvive dyan. Yeah, hindi ako makakasurvive dyan sa red light, green light na yan. Yeah, so depende pa yun. Sabihin natin, ang dami-daming tao ninyo. Tapos, nandun ka sa bandang dulo. Kapag nagpanic yung mga tao, is matutulak ka. Kapag tutulak ka, malalaman ng dal sa harap. Na gumalaw ka, edi, ganun ka na. Yeah, ganun ka na. Like, wala. Nga. So, napaano ako? So, paano ako makakasurvive doon? Spoiler alert, hindi ka makakasurvive doon. Ang tanging gawin mo lang is doon sa gilid if totally wala kang kaalam-alam. Kasi most of the players naman doon, maliban lang sa main character, is alam yung nangyari. Karamihan naman doon, hindi alam. Next game. Next game is yung sugar honeycomb or yung cookies na kung ano man ginawa yan. Gawa daw sa asukal. Sabi sa TV nung nakita ko. So bali, kailangan mo makuha yung shapes out of it. Ganyan lang kasimple. Pero depende yun sa mga shapes na pipiliin. And hindi wag mong pipiliin yung umbrella. Like, general knowledge na to sa atin. Like, tayo alam na natin yan kasi napadala natin yung Squid Game at napaka-trending na niya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Parang alam naman natin na bakit ka kukuha ng payong dun sa cookies. Like, without context, naaalisin mo yung shape na yun. Kasi nga, bakit payong? Wala. Like, wala. So, ang pinakamagandang shape dun na kunin is either triangle or square or lahat na may point shape sila. Like, wag yung circle kasi mahirap yun. For sure. Like, mukha lang simple tingnan pero hindi siya safe. Yeah, 100% makakasurvive ako dito.
Next game ulit. So, next game. Next game is yung Tug of War. And alam naman natin siguro lahat naman siguro tayo nakapaglaro na ng Tug of War. So basically, need mo lang hilahin. Need mo lang ma-outstrong yung makakalaban mo dun. Need mo lang, like, kita naman sa muscle ko, lit. Like, di ko nga sure kung may muscle ba to. So, hindi ako makakasurvive. Depende siya kung malalakas yung mga kasama mo. If malalaki yung katawan. So, either doon ako tutulong or doon ako tutulong sa mga yan. Or depende na lang kung tatanggapin nila ako, di ba? Next game is yung marbles. So, sa marbles is pair kayo. Like, alam naman natin yung pair kayo. Tapos, magde-decide kayo kung ano yung game na gusto ninyong gawin. So, most of the time, dito gagana yung pagiging manipulator mo. Ganyan. Manloloko ka ng tao. So, if ever andun ako sa Squid Game, yun yung most probably na gagawin ko. Kasi, hindi ako marunong mag-jolen. Hindi ako marunong mga kung ano naman gawin laro. So, dadalhin ko na siya sa aking telepathy. So, iisipin ko kung maluloko ko ba yung tao. Well, spoiler alert, hindi ako marunong maloko ng 100% fatality sa akin. Hindi ako makakasurvive dito. Next game is yung glass bridge. So, if ever ako ang nasa glass bridge is hindi ako taharap. Like, ayoko dun. If bibigyan man tayo ng no context, if dun sa mga numbers or by order, hindi ako kukuha ng nasa uno or nasa dulo. Doon ako dapat ako sa gitna. Like, either way, parang ayun yung pinaka-safest answer mo eh. Alisin mo na yung glass bridge doon. Like, pipili ka lang ng number. Like, doon na lang yung pinaka-safest answer mo is yung nasa gitna, di ba? If ako, hindi ko malalaman ng pinagkaiba ng totoo sa hindi. Like, totoong sa glass or totoong sa may totoong glass or hindi totoong glass. Like, feeling ko wala akong kaalam-alam doon. Hindi ko alam mga pinagkaiba doon. So, gagawin ko na siguro yung sinasabi ng mga tao doon sa nang mababasa ko sa mga online forum. Tumakbo sa mga reels. Like, yung diretsong bakal doon. Like, tatawid ka lang doon. Like, bakit kailangan mo pang duman sa glass, di ba? Wala naman sinabi against the rules yun. Pero if ever malalaman na is gagawin ko yun ng mabilis. Like, tatakbo agad ako doon sa bakal na yun. So, if ever man na patay nila yung ilaw, like yung ginawa nila doon sa series, is at least naka-halfway through na ako, di ba? Hindi ko na kung nag-make sense tong plano ko. Pero ito yung plano ko. At mag-i-stick ako dito sa plano na to. Bali, ang fatality rate ko doon, if ako maglalaro doon sa glass bridge, 50%? Kasi 50-50 yun eh. If 50% na hindi or 50% not legit, like authenticate na glass. So, wag ka lang magpapa-auto. Like, need mong malinis yung mata mo. If ever man, kung mag-make sense siya, I think. So, last but not the least is yung Squid Game mismo. Well, spoiler alert, hindi ko alam to. Like, feeling ko hindi ako makakasurvive dito sa Squid Game na to. Kasi, ano ba yun? Like, 1v1 lang ba yun? Or magpapatayan lang ba kayo dun? Or tatanggalin mo ba alisin mo ba yung buhay ng kalaban mo? Like, hindi ko alam. Ang nakikita ko lang doon sa Squid Game is para siya dun sa patintero natin. Like, may mga linya, tapos dadaan sa linya. Wala akong kaalam-alam dun sa Squid Game na yun. So, ang alam ko lang gawin is kailangan kong talunin yung mga kasamahan ko. If ever man matalo ko yun, nagdadayan ko sa lakas, let me eat. Handa na ako dun para sa money. Kaya hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam kung paano yun. So yeah, yun na yun. That's it. I think if makakasurvive mo na ako sa Squid Game, like percentage siguro is either 20 or 30. Hindi naman ako manipatician or something. Pero yun yung nakikita ko. Kasi nakikita kong beatable naman yung ibang games. Pero if lahat sila is lalaruin ko, kasi hindi ko kaya. Like, sunod. Hindi ko kaya yun. So, need pa ng konting swerte. So, I heard dun sa may season 3 is maganda siya. So, papanoorin ko siya siguro. And na-spoil na ako sa Facebook. Sa sobrang daming Squid Game na nakikita ko sa Facebook. And I heard also na may Squid Game USA. I'm not sure if may Squid Game Philippines. So, if ever na may Squid Game Philippines is gagawin nilang death game yung mga larong pambata natin. And nandito ako para ibigay ko insights ko, ang aking expertise insights kung paano makakasurvive sa mga Filipino games natin if ever magiging death battle sila. I think that's it. Yeah, wala na akong need i-add. I think nag-make sense yung hinaing ko or yung rant ko. Yeah, pero thank you for listening. So, in conclusion, makakasurvive ako sa game ng Dakji. So yeah, thank you for watching, guys. So if you like this video, please like and subscribe para matakal pa natin yung para updated kayo sa mga next episode natin. Yeah, kung paano ako makasurvive sa Squid Game 2 and 3.
So, panoorin niyo na yung Squid Game, guys, yung Squid Game 2 and 3. I mean, for sure naman siguro sa atin is alam na yung nangyari sa Squid Game Season 1 or at least alam niyo yung mga games na nangyari doon. So, yeah, panoorin niyo yung 2 and 3. Yeah, kahit ako na mismo nagsasabi. Thank you for watching, guys. Bye-bye. See you sa mga next videos ko. Bye-bye. Bye-bye-bye.